Nagsimula ang kwento kay Hiccup na nakipagkita sa kanyang mga kaibigan na may mga dragon din. Pagalingan daw sila sa paglipad ng mga alaga at nanguna dito si Snotlout, na nagpumilit na magsimula. Lumipad siya ngayon kasama ang dragon ng sobrang bilis, pagkatapos ay pumasok ito sa butas ng bundok na halos matanggal yung kanyang helmet dito. Bumalik siyang natutuwa sa mga kasama at nagtataka na okay pa rin ang kalagayan niya. Sumunod ay si Fishlegs, lumipad siya kasama ang napakabagal niyang dragon. Umikot lang ito ng sandali at natuwa rin dahil mabilis silang nakabalik na dalawa. Ang huli yung kambal, lumipad sila sakay ng twin-headed dragon pero sa ere, magkaiba sila ng direksyon na gustong puntahan, kaya nabunggo lang ang mga ito sa nakaharang na bundok. Pagkatapos makipaglaro sa mga kaibigan, umuwi siya sa village ng Berk, at naabutan na nagkakagulo sa bayan. Sa karamihan, naiinis yung mga tao sa perwisyong ginagawa sa kanila ng mga dragon at nagagalit ang lahat sa mga ito. May mga tao naman na sagad ang galit sa mga dragon katulad na lang ni Mildew, na nagising sa gitna ng gabi dahil sa sobrang ingay na naririnig. Pagkalabas niya, may isang dragon pala sa may bubong, pagkatapos ay nakitang kinain ng iba ang lahat ng kanyang mga pananim kaya sobrang nainis ang matanda. Kinabukasan, pumunta siya sa chief ng village na si Stuik, at nagreklamo tungkol sa mga pesteng dragon na hindi daw angkop mamuhay kasama ng mga taong bayan. Di lang yun, pinagdiinan niya na hindi lang siya ang napeperwisyo ng mga ito, tignan nyo na lang ang paligid, kaya sumang-ayon naman sa kanya ang mga residente. Nagmungkahi si Mildew na dapat daw ikulong ang lahat ng mga dragon kung hindi, sisirain lang nito ang buong village natin. Dinipensahan naman ni Hiccup ang mga dragon pero kinuha ng ama niya ang responsibilidad sa nangyayari. Kinagabihan, nag-isip ng paraan si Stuik na dapat daw sila maglagay ng karatula para sa mga dragons, pero sinabi ni Gobber na hindi daw nagbabasa ang mga hayop. Pumasok sa usapan nila si Hiccup at nagmungkahi na ibigay na lang daw sa kanya ang trabaho kung anong gagawin sa kanila na tumangging gawin ni Stuik sa una, pero napapayag din ito ng bata. Sumapit ang umaga at naabutan niyang nang aagaw ng pagkain ang isang dragon, nilapitan niya ito para mapaamo pero nagulo naman sila ng mga tumatakbong mga manok. Sumunod ay may nag-aaway na dalawa sa itaas, kaya inutusan niya si Toothless na pigilan iyon habang siya ay tumakbo at nakitang mas marami pa palang tao ang nangangailangan ng tulong. Lumipas ang gabi at umuwing masakit ang buong katawan ng bida sa trabahong ginawa buong araw. Kaya pagsapit ng umaga, tinawag niya lahat ng mga kaibigan para sabihin ang kanyang plano na turuan daw sa lugar na ito ang lahat ng mga dragon. Ipinaliwanag niya sa kanila na kailangan gawin ito para payagan silang mamuhay kasama nating lahat. Dagdag pa niya, si Mildew ay kinukumbinsi ang iba na ikulong na lang daw ang mga alaga natin at pinakita rin ni Hiccup ang tamang pagsuway sa mga ito para sumunod. Pagkatapos noon, bumalik sila na nagtataka kung bakit ang tahimik ng bayan, at tinanong ni Hiccup na saan din daw ang mga dragon. May pagsabog na nangyari sa malayo kaya pinuntahan agad nila yun, at naabutan ang alaga nila na sina Stormfly at Hookfang. May problema naman si Stuik na kinain daw lahat ng mga dragon ang kanilang imbak na pagkain para sa taglamig, at tama daw ang naging babala sa kanya ni Mildew. Nagtipon-tipon ulit ang mga bata at nag-alala dahil kailangan na nilang paalisin ang lahat ng mga dragon kasama na rin ang kanilang alaga. Sinabi ni Hiccup na hindi niya papayagan na mangyari yun kay Toothless, at hindi ito sinang-ayunan ni Mildew. Sinabi nito na hindi naman talaga natuturuan ang mga dragon ng katulad sa tao, dahil sa simula pa lang ay naninira lang ang mga ito. Habang nag-iisip, nakita ng bida na nagpailaw ng apoy si Toothless kaya nagpasalamat sa kanya yung babae. Dahil dito, nakaisip ng paraan si Hiccup at kinausap ang mga kaibigan, sabay sinabi sa kanila na may magandang plano daw siyang gagawin. Samantala, walang mahuling isda ang tao sa dagat kaya tinulungan ng bida na takutin ang mga isda sa ilalim ng tubig, pagkatapos ay nagpasalamat ang mga mangingisda para sa maraming huli. Sumunod ay nangaso rin sila ng mga baboy ramo sa gubat, at pinapunta ito sa imbakan ng pagkain ng village. Ipinaliwanag ni Hiccup na dapat ay malaman natin kung paano sila turuang gamitin ang kakayanan nila, imbis na kalabanin natin ang mga dragon. Pagkatapos noon, tinipon ang lahat para pagalitan ang mga bata dahil hindi nila kinulong ang mga dragon nila. Imbis na magalit, sinabi sa grupo na simula ngayon ay gagawin na itong lugar bilang Dragon Academy. Kaya natuwang nakasama muli nila ang kanilang mga alaga. Nung hapon na yun, nagturo si Hiccup ng iba't ibang abilidad ng mga dragon habang nagkukumpetensya ang dalawang grupo kung sino ang makakarami ng sagot. Pagkatapos ng klase, sinubukang gisingin ni Snotlout ang alaga, pero nagliyab lang ito sa kanya at muntikan pa siyang masunog.
Tinanong ng bida kung may problema ba ngayon kay Hook Fang, pero iniwasan niya lang itong sagutin at biniro si Astrid. Dahil sa matagal nang walang digmaan sa lugar, naisip ni Gobber na ibenta ang kanyang mga sandata sa mga residente, katulad ng mabigat na mace pero nailagan lang ito ng langaw. Sumunod ay yung catapult na pwede raw nilang gamitin sa pagtakas, pero sinira lang nito ang katabing bahay sa kalye. Nawalan tuloy ng interes ang mga tao na bumili, kaya nalungkot itong si Gobber at nasaksihan yun ni Hiccup. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Stuik na ang tungkulin niya ay nangangailangan ng matinding pasensya sa pakikipag-usap sa mga tao. Ngunit ang paraan daw ni Gobber ay hatawin sa ulo ang mga pasaway, pero susubukin din daw niyang gawin yung sinasabing pasensya niya. Unang tinuon niya ng pansin ay ang pagbibinyag. Pagkatapos ay gustong ipangalan ng mag-asawa sa bata ay Hildeback dahil sa babae ito, pero pinilit ni Gobber na Magnus na lang ang pangalan nito simula ngayon. Nagbigay din siya ng bagong laruan sa bata na ayaw tanggapin naman ng ina. Sumunod ay tinulungan niya ang karpintero na ayusin ang barko sa pagtapal nito ng mga bakal, pero nung nilagay na ito sa dagat, diretsyong lumubog lang ang bangka sa tubig. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Stuik ang lahat kay Hiccup ang mga problemang idinulot lang ni Gobber sa sambayanan. Kaya imbis na makaperwisyo, inutusan niya ang anak na siya ang maghanap na lang ng bagong trabaho para kay Gobber. Kinabukasan, inanunsyo na ng blacksmith ang bago niyang nilikha para sa kanila at naging excited ang lahat na makita ito. Tinanggal na ni Gobber yung cover, pero nagtaka lang ang mga bata sabay sinabi ng bida na parang malayo ito sa iniisip niya. Una sa demonstrasyon ay yung ginawa niyang flamethrower na nag-apoy, pero sinabi ni Hiccup na meron na daw yung mga dragon noon. Ginamit nung kambal yung catapult nila, pero pinatulog lang nito yung mga alaga nila pagkatapos. Yung kay Fishlegs naman ay hindi makaangat dahil sa sobrang bigat ng saddles na ginawa para sa kanya. Ang huli kay Astrid na dinagdagan ng blowing horn, nung pinatunog niya ito ay nagpanik lang ang alaga kaya tinira ng patusok itong si Snotlout sa pader. Pagsapit ng hapon, kinamusta ng ama yung bida ang tulong na binibigay sa kanya ni Gobber. Nadismaya na sinabi ng anak na puro palpak daw yung ginagawa noon pero ayaw naman niyang saktan yung feelings nito. Kinumbinsi naman siya ni Stuik na si Gobber ay parang kapamilya na nila, kaya kailangan daw na sabihin niya ang totoo dito. Dahil sa naging payo, pinuntahan nung bata yung bahay at naririnig na busy na gumagawa ng panibagong saddle ito. Pagkatapos ay nagsabi na ito ng totoo sa kanya na kailangan siguro ay magbakasyon na muna yung blacksmith. Dinagdag pa niya na wag na daw nitong ipagpatuloy yung saddle project, na ikinalungkot agad ni Gobber. Humingi ng tawad si Hiccup sa kanya sabay nagpaalam na rin. Pagkalabas naman nila ay may nangyayaring kaguluhan sa bahay at nagmamadaling pinuntahan siya ni Snotlout sabay humingi ng tulong. Nagwawala pala ang alaga nitong si Hook Fang, kaya sinabihan ni Stuik ang mga residente na lumayo na muna dahil hindi ligtas ang lugar. Sinubukan ng bida na bigyan ito ng pagkain, pero iniluwa lang yung isda na napunta sa balbas ng tatay. Sumunod ay pinaamo niya ito na magiging okay lang ang lahat pero nagsimula na namang magwala yung dragon na biglang sinugod naman kaagad ni Toothless. Pumunta yung ama sa bahay ni Gobber at sinabing kailangan daw nila yung tulong niya. Dahil sa sobrang dismayado ay hindi pumayag ito sa una, pero kinumbinsi pa rin ni Stuik na ang kailangan daw nila ay siya. Buong kumpiyensa na ngayon na humarap yung blacksmith dala ang lahat ng kanyang mga sandata. Nakiusap si Hiccup na wag daw nilang ililigpit si Hook Fang dahil meron lang siguro itong problema, at sumang-ayon sa kanya ang umiiyak na si Snotlout. Narinig ito ni Gobber kaya tinira niya yung kalaban ng panali sa pakpak nito. Nagliyab ng buong katawan si Hook Fang kaya nakalaya agad yun. Dahil dito ay merong kakaibang napansin si Gobber kaya lumundag siya sa ulo ng dragon. May kinuha rin siya sa loob ng bibig nito at pagkatapos may hagis, ipinaliwanag ng blacksmith na meron lang itong masakit na ngipin kaya natuwang pinuntahan muli ni Hook Fang ang owner niya. Kinabukasan, may bagong trabaho na ngayon si Gobber at naging opisyal na dentista na ito ng mga dragon sa village. Taglamig na ngayon sa Burke at masayang nagpapadulas ang mga bata sa bundok. Sinubukang biruin na Hiccup ang kaibigan at tinakpan nito ang kanyang daraanan, kaya natamaan nito ang sangay na may mga yebe. Gumanti pabalik si Astrid at nagbuga ng apoy ang kanyang alaga na nagpasabog sa burol sa unahan. Natawa yung babae at sinabing patas na daw sila, pero dahil dito, nagsanhi pala ito ng avalanche sa likuran kaya sinubukang paliparin ni Hiccup si Toothless ngunit parang hindi siya makalipad. Napansin ng bida na nagyelo pala ang buntot nito, kaya gumapang siya sa dulo ng buntot at ginagawang ayusin yung dulo.
Mabait si Astrid at hindi iniwan ang kasama, pero nabigo siyang sagipin si Hiccup kaya parehas silang nahulog sa may siwang. Sa gitna ng dilim, nagbuga ng apoy ang mga dragon para sa sandaling pag-ilaw. Binubuksan pala nila ang makapal na yelo sa itaas at nalaman nilang may lagusan pala dito sa labas. Napansin nung dalawa na magkayakap pala sila kaya agad na nagkahiyaan ang mga ito at naghiwalay. Sabay nag-iwan muna ng suntok yung dalaga. Humingi ng tulong ang mga magsasaka kaya pinuntahan ito ni Stuik. Ang problema daw ay walang binibigay na gatas ang mga baka kaya nagtaka yung pinuno. Ipinaliwanag ni Gobber na dahil hindi na nila nilalabanan ang mga dragon, nakapalibot na lagi daw sila kaya sobrang natatakot ang mga hayop at hindi makapagbigay ng gatas. Bigla namang sumasakit ang ulo nitong si Bucket, ang paliwanag ng kasama ay may paparating daw na bagyo kapag ganito ang asal niya. Hindi naniniwala ang dalawa sa prediksyon ng taong may timba sa ulo, kaya pumunta sila kay Gothy, at tinanong kung may bagyo bang darating sa Berk. Hindi makapagsalita yung matanda kaya itinuro nito ang ginagawa sa bahay. Nagtanong ulit si Stuik na paano naman siya nakakasiguro. Sumulat ang matanda na nagsasabing naririnig daw niya kasi si Bucket na sumisigaw hanggang dito. Sa bahay, kinausap ng ama si Hiccup na kontrolin niya ang mga dragon na huwag takutin ang mga hayop sa bukid, para mas marami daw na pagkain pagdating ng bagyo. Sa depensa ng bida hindi naman kumakain ang mga ito ng farm animals, ang kinakain lang nila ay mga isda. Maski na daw, gawin na lang daw nito ang inuutos sa kanya. Tinanong ni Hiccup kung kailan darating yung bagyo. Sumagot yung isa na sa 1 linggo pa, pero biglang sumakit ulit ang ulo ni Bucket kaya sinabing 3 days at 6 hours na lang daw. Sa Dragon Academy, sinusubukan ng mga bata na turuan ang mga hayop na maging komportable sa mga malalaking dragon. Umingay yung dalawang alaga kaya natakot bigla yung baka at tumakbo ito palayo. Sumunod ay pinalapit ng bida yung mga tupa sa dragon, pagkatapos amuyin sila ay binugahan lang ito ng apoy kaya nagsitakbuhan din ang mga ito. Gaya ng prediksyon, may bagyong ang paparating kaya nagtipon ang buong sambayanan sa may shelter. Sabay pinatatawag ni Stuik ang kanyang anak sa kasamahan. Balik sa academy, nagkakagulo pa rin ang lahat ng mga hayop, pagkatapos ay nagmungkahi si Fishlegs ano kaya kung ipakita natin na may in common sila gaya ng pangingitlog. Naglagay siya ng isang malaking itlog sa gitna kaya umibabaw dito ang manok. Ilang sandali, lumiwanag ito at sumabog. Dumating naman si Gobber at sinabing kailangan na daw nilang pumunta na ngayon sa may shelter. Ngunit gustong magpaiwan nitong si Hiccup dahil hindi pa daw siya natatapos, kasi natatakot pa rin daw ang mga farm animals pero nasunod pa rin si Gobber. Habang naglalakad sa yebe, kumidlat sa may puno na siyang nagpatakot sa mga dragon at nagliyab na naman itong si Hukfang kaya nagsitakbuhan ang lahat. Sinubukang habulin ito ng mga bata pero nabigo silang lahat at lumayo ang mga farm animals sa kawalan. Hindi sumuko ang bida at sinabi kay Gobber na kailangan niyang habulin ang mga ito kundi magugutom tayong lahat sa gitna ng bagyo. Sinubukang pigilan siya ng blacksmith pero lumipad na sa ere sila, at sorpresa ding sumunod sa kanya yung ibang mga kaibigan. Nagmadali itong bumalik si Gobber para sabihan ang ama na hinabol daw ni Hiccup yung mga alagang hayop sa may bagyo. Balik sa bida, ginamit ni Toothless ang kanyang apoy para magbigay ng liwanag sa daan. Nakiusap si Fishlegs kung pwede daw silang dumaan sa kanyang bahay para kunin ang sweater niya, at sa wakas ay nakita na ni Hiccup yung lokasyon ng mga hayop. Sinubukan na tawagin ni Snotlout ang mga manok, pero muntikang mabunggo siya sa may puno. Ganon din si Fishlegs na tinatawag ang mga tupa, pero hindi nito naiwasan ang nakaharang na puno sa daan. Nahulog naman sa bundok ang isang tupa, buti na lang ay sinagip ito ng dragon nung bida. Pagkatapos magbigay ng ilaw si Toothless sa malayo, may nakita siyang mga baka mula doon, kaya pinuntahan kaagad yun ng kambal. Pero pagkapulot nila ng mga baka, yung tatay pala ni Hiccup ito na ngayon ay nagagalit. Kinausap ni Stuik ang anak na humihingi sa kanya ng tawad, pero kailangan na daw nilang bumalik sa bayan. Dahil sa hindi na nila malaman ang daan pabalik, nagsama-sama ang lahat para magbigay ito ng init sa kanila. Sorpresa namang kinausap ni Toothless ang ibang mga dragon, at lumapit sa kanila ang mga ito sabay ng pag-cover nila sa malakas na hangin. Ipinaliwanag ni Astrid na marahil yan ang kanilang protective instinct, at nagbuga rin ang mga alaga ng apoy sa may gitna kaya nainitan si Fishlegs. Si Toothless naman ay kinumbinsi ang batang tupa na pumunta sa mga tao. Sa una ay natatakot ito at nakakagulat na nagsisunuran na rin ang ibang mga farm animals. Lahat ngayon sila ay nagtipon sa init na ibinibigay ng apoy sa gitna, sabay nagpasalamat din yung tupa kay Toothless.
Pagsapit ng umaga ay lumipas na ang bagyo, pagkatapos ay ligtas na nakabalik ang lahat sa may shelter kasama ang lahat ng mga alagang hayop. Pagkapasok nila sa loob, namangha yung magsasaka dahil kasama na ng mga tupa niya yung isang dragon. Sumigaw naman itong si Hiccup na sa wakas, ay nangingitlog na muli ang mga manok nila kaya nagdiwang ang mga residente.